Naglabas ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC ng isang kautusan kahapon para sa kauna-unahang status conference sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nasabing pagdinig ay gaganapin sa May 27, 2026 sa The Hague, Netherlands. Dito inaasahang pag-uusapan ang agenda bilang paghahanda ng inaasahang formal na paglilitis sa dating presidente. Pinayagan ng Chamber ang kahilingan ni FPRRD na huwag nang dumalo ng personal sa status conference. Ayon sa kanyang kampo, buo ang tiwala ng dating Pangulo sa kanyang legal team na haharap sa mga administratibong usapin ng kaso. Kinumpirma ng korte ang paghirang kina Mr. Peter Haynes bilang counsel at Ms. Kate Gibson bilang associate counsel para kay Duterte matapos payagan ang pag-atras ng kanyang mga dating abogado sa pangunguna ni Nicholas Kaufman. Kabilang sa mga tatalakayin sa May 27 ang posibleng petsa sa pagsisimula ng paglilitis o trial. Ang dami ng mga saksing ihaharap ng prosekusyon, mga wikang gagamitin sa korte at ang mga protocol para sa mga proteksyon ng mga saksi. Tatalakayin din ang mga aplikasyon para sa partisipasyon ng mga biktima sa kaso. Samantala, tinanggihan ng korte ang hiling ng legal representative ng mga biktima na si Gilbert Andres na dumalo sa pamamagitan ng remote video link dahil sa mga isyu sa seguridad ng koneksyon para sa mga private session. Ang status conference ay tinakdang maging bukas sa publiko, ngunit maaaring magsagawa ng mga pribadong sesyon ang korte kung kakailanganing talakayin ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa mga seguridad ng mga saksi. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.